GCash, PayMaya, EasyPay, ShopeePay, Lazada. So, lahat sila gumagamit ng GCash. So, may balita kanina na GCash just disappeared dun sa Play Store. A well-established na company na biglang nawala sa Play Store. So, huwag kayong mag-alala kasi yung mga ganito is normal lang. Nawawala siya sa Play Store basta meron siyang new update na release. Or hindi yan basta-basta tatanggalin lang ni Google. Yun nga, nagpalabas na ng official si GCash na yung GCash niya is merong current update, more on secure update. Kaya yun yung gusto nilang ma-emphasize. So let's talk about GCash. Bakit? Maraming na-scam, maraming nawawala yung pera sa GCash. Kasi minsan, yun nga, natitempt tayo. Biglang nag-text sa atin, may nag-text na URL, click natin, tapos yun, may pinapa-download na app. The same format as a GCash app. The same siya ha. So, nag-login ka, nag-input ka ng number mo, nag-input ka ng password. Yun, nakuha na ng hacker yung number mo, tsaka yung password. Ganun sila kagaling, manglinlang. Through text, through the same website, the same color, the same talaga yung kamuka. So, ganun sila. Marami ngayon na gustong magtangkang magnakaw ng pera kasi nga uso na ngayon yung e-wallet. Ito yung ginagamit ni GCash, PayMaya, EasyPay, lahat ng electronic wallet. Kasi yung pera natin ngayon andun na sa digital storage. The same yan sa crypto, na meron ding Bitcoin, Ethernet, in which different platform. But for now, we'll talk about GCash. So, since yung GCash is good as cash, kaya nagpapalak rin sila na gusto nilang akuin. Especially ngayon, yung mga vloggers nag-encourage na mamigay ng GCash. So, possible na pwede rin magamit ng mga scammers yung mga ganong techniques. Kaya as much as possible, huwag kayong mag-share ng OTP. Yan yung 6 digits na code na after entering yung password to confirm na kayo ba talaga yung nag-transact, yun yung 6-digit code na isisend nila sa SMS. Tapos may tumawag sa'yo, "Uy pare, pabigay naman ng 6 digits code na tinext ko sa'yo para makuha mo na yung GCash." Yun. Binigay mo naman, so natuloy yung transaction nila. Kaya yung level 2, yung OTP or over the phone na code, yun yung second level of security sa GCash. Before ka makapag-send ng amount, any amount to another user, nagko-confirm yan. Merong number na kino-confirm, mobile number kung exact ba talaga, may pangalan doon, may mga asterisk. Tapos after nun mag-confirm, magsisend pa yan ng OTP, ng code kung yung cellphone na ginamit mo ba talaga is nasa sayo para tumuloy yung transaction ng GCash transfer. So, ganun yung mga linlang nila sa GCash, no? Maraming nangyayari ngayon eh. May tumatawag lang, sinabi na, "Uy, may tinext akong 6 digit para makuha mo yung premyo mo. Paki-share naman." So, ganun. Wag niyong ibibigay yung over the phone na code para yung transaction nila, kung mag-attempt sila, hindi talaga matutuloy. Maiiwasan natin yung scam. Kasi yun, pag binigay mo sa kanila, yung amount diretso deduct agad sa GCash mo para tuloy. Kasi pwede silang humingi ng pera gamit yung number mo. Tapos, kailangan mo lang ng OTP para matuloy yung transaction. Ganun kagaling yung mga attackers. So, make sure, yun yung cybersecurity lesson natin for today. Iwasan mag-click ng iba-ibang sa text, especially yung mga mayroong underline. So, huwag kayong mag-click ng ganun basta-basta.
Kasi nga, possible yan na scam. Tapos, may mga nag-text rin na, uy, nanalo ka ng 100,000. Pero, before namin ibigay sa'yo yung 100,000, magbayad ka muna ng 5,000 para ma-process namin. Isa po yung scam. Pag nanalo ka, hindi ka hihinga ng processing fee kahit sa sweepstakes or any other raffle, di din talaga manghihingi ng processing fee. Kaya tip na yon number 1 na walang processing fee or never kang magbayad sa processing fee if mananalo ka naman ng raffle. Kasi nga, tax-free po yon. So, make sure na ganun na transaction. So, yun lang yung mabibigay kong tip sa inyo. And hopefully, magiging learnings nyo na to sa future na wag basta-bastang maniwala sa mga SMS, sa mga Facebook. Kasi most kahit chat ng kakilala, nang hihingi ng GCash, hindi talaga dapat siya ganun. Pasabi, tawagan nyo ko kung hingi kayo ng GCash. To confirm, what if yung Facebook is na-hack? Meron na kasing mga case na ganun. Na-hack yung Facebook, nang hiram ng pera sa kachat. Pinahiram naman kasi trusted, mabait. So yun, walang confirmation, pinahiram agad. Yun pala, na-accumulate na yung 5,000 sa mga friends niya. Umabot na ng 50,000 pesos. Nawala, parang bula yung GCash nila. So, yun lang. Hopefully maging lesson nyo sa learnings about cybersecurity. So, yun yung pinaka dito sa e-wallet or mga GCash, EasyPay na tips ko lang sa inyo. So, be sure na mag-subscribe kayo. Baka hindi nyo na ako makita sa future na mga video kung hindi kayo nakaka-subscribe. So, maraming salamat and see you around. So, bonus tips since umabot kayo dito sa last part ng video. Meron ding mga hacking na nangyayari through Facebook Messenger links. Nagbibigay lang sila ng link na sinishare. Share. May picture yan. Tapos kinik mo, yun. Yung phone mo mag-install ng isang app. Nagda-download automatic install. Yun pala, na-virus na. So, na-compromise na yung phone mo. So, yun. Isa rin yun sa posibleng dahilan kung bakit ma-hack yung GCash mo. Kaya be careful on clicking the links that are shared to you. Be cautious kasi sa panahon ngayon madali na lang yung pera, mas madali pa yung mawala yung pera natin na pinaghirapan. Okay? So see you around guys and never click a link that's not kilala nyo. Okay? See ya.